Welcome po sa ating talakayan ngayon po mga kakuya. Welcome po sa ating lahat po mga kakuya. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So ating pag-usapan natin po today po mga kakuya sa araw na ito ay talagang may isang nag-comment po mga kakuya sa ating Facebook, no? Na talaga sabi niya, isang MCGI ito. Na sabi niya, wala kang mababasa sa Biblia na gumagamit ang mga apostol o si Maria ng rosaryo, kaya mali ang rosaryo, no? So yan yung ang kanilang claim, no? So hindi nila alam na ang Biblia ay nasa rosaryo po mga kakuya, no? Talagang hindi nila po yan alam. So ngayon natin pag-uusapan po mga kuya na totoo ba ang kanyang sinasabi na ang banal na rosaryo ay wala daw sa Biblia. Ang hindi nila alam po mga kakuya na ang Biblia, ang rosaryo ay tinatawag na maliit na Biblia. Hindi nila alam ang laman ng rosaryo ay nasa loob mismo ng Biblia po mga kakuya. So yan ang hindi nila alam po mga kakuya. Sa napaka-inosente ito si Jesus, no, isang MCGI po mga kakuya na talagang na inosente talaga siya dahil hindi niya nalalaman o hindi niya alam po mga kakuya, no, na ang Biblia ay nasa banal na rosaryo. Ito yung maliit na Biblia kung tatawagin po mga kakuya, no. So talagang yan ang ating pag-usapan ngayon sa araw na ito. So ang tanong, saan sa Biblia nakasulat na lahat ng gawaing Kristiyano ay dapat nakapangalan o insaktong nakasulat sa Biblia? Ito ang problema po mga kakuya. Yan po ang problema po mga kakuya kapag litra por litra po talaga ang ating hanapin to, Bible alone. Kaya yan ang mga Bible alone dyan na nako, delikado po yung turo na yan. No? So wala pong turo na talagang dapat nakadetalyado ang lahat ng mga gawain ng mga apostol, lalo na po sa mahal na Birheng Maria, no? So talagang wala kang mababasa na gano'n, no? So ang ating mababasa dito sa mismo ay nagtuturo na may mga aral na ipinapasa ng mga salita, no? Yan po ang tunay na aral. Kaya nga mga kapatid, tumatag kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuturo sa inyo maging sa pamagitan salita o ng sulat namin. Yan po ang totoo po sa isang MCGI. Wala kang mababasa sa Biblia na talagang dapat nakadetalyado. Kung hindi nakasulat ay hindi mo paniwalaan. Yan po ang malaking mali po, no? So sa isang MCGI, no, nagko-comment sa ating sa Facebook, no? So iyan po ang mali. So ang nakasulat sa Biblia litra por litra, salita o mga sinulat, ibig sabihin tradisyon, no? Saan natin mababasa yan? Sa 2 Tesalonica verse 15 po, no? So gumagamit ba ng Biblia ang mga apostol na may 27 aklat ng bagong tipan? Yan ang tanong natin sa kanya, no? Ni Jesus na isang MCGI, kasi hinanapan tayo kung gumamit ba daw ang mga apostol ng rosaryo, lalo na po ang mahal na Birheng Maria. Ang tanong, gumamit ba ng Biblia ang mga apostol na may 27 aklat ng bagong tipan? Yan ang ating tanong natin sa kanya. Ibig mo bang sabihin, hindi sila gumagamit ng 27 aklat ng bagong tipan, ay hindi na natin sila paniwalaan? Yun po ang malaking katanungan dito. Kapag gumagamit po ito nga tayo ng mga Bible alone. So delikado po yung Bible alone po mga kakuya. Hindi noong panahon ng mga apostol, wala pang kumpletong New Testament. No? Gayunpaman, sila ay tunay na Kristiyano. Yan po ang totoo po mga kakuya. No, ibig mo ba sabihin, hindi gumagamit ng mga apostol ng New Testament, ay hindi na natin paniwalaan? Isang MCGI nagko-comment sa ating Facebook. So dapat papasok ka ngayon, mas maganda, no? So para lahat ng katanungan mo ay ating sasagutin. So dito po mga kakuya, ito na yung pagbabalik natin dahan-dahan sa ating live, no? So ito yung hinahanap sa ating mga kaibigan, no, na talagang nawala. Bakit nawala ang ating live? Dahil po dito sa bahay ko ay talagang dandahan, no? So gagawa pa tayo ng maliit na studio dito sa bahay, no? So ipanalangin niyo po mga kakuya. So ibig sabihin,
wala pang New Testament sa panahon ng mga apostol. Nabuo ang 27 aklat, no? 27 aklat ng bagong tipan, no, sis? No, so kaya nga hindi na ba natin sila paniwalaan. Tungkol naman sa rosaryo, no? Hindi yata alam ng isang MCGI. Mga MCGI talaga nakakalungkot lang dahil hindi nila alam. Nagko-comment na lang at hindi nila sila nagtatanong. Dapat magtanong muna bago pero salamat pa rin sa comment mo dahil ito yung topic natin ngayon, mga kakuya. No? So, hindi inaangkin ng simbahang katolika na ginamit ang mga apostol ang insaktong rosaryo yung ginamit ngayon. Ang rosaryo ay isang pamaraan ng panalangin na umuunlad sa kasaysayan ng simbahan. Yan po ang ibig sabihin yan. No? So, mga panibago, yung mga purkit na hindi tinuturo ng mga apostol ay hindi na dapat natin ito gagawin, no? So, ang mahalaga dito ay ang Mahal na Birhen mismo ang nagbigay nito, no? So, ang mga panalangin nito ay mula sa Biblia, no? Hindi yata alam ni isang MCGI, no? Nakakalungkot lang dahil hindi niya alam ang rosaryo, no, ay maliit na Biblia. Ang laman yan ay nasa Biblia po, mga kakuya. So, isa-isahin po natin ito po, mga kakuya, no? So, ito yung Aba Ginoong Maria, no, sa Lucas 1:28, no? Napaka-biblical po, mga kakuya. Aba, puspos ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, no? Yan po biblical. Sa Lucas 1:42, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan o palakpakan. Diba? Biblical. Ama namin. Bago kami, so naiwan sa taas yung rosaryo ko. Ama namin. No, pakisoya ng rosaryo ko, nak. Ama namin. No, saan natin mababasa yan? Saan natin mabasa? Sa Matthew 6 verse 9 hanggang 13 kapag sinabi nilang paulit-ulit, no? So yan po yung yan po ang ating mababasa. Kung mali ang paulit-ulit ng panalangin, bakit ang mga anghel sa langit ay paulit-ulit na nagsasabing banal, banal, banal? Yan po ang ibig sabihin po, mga kakuya, no? Sa Isaiah 6 verse 3, Apokalipsis 4 verse 8, anong sabi? Ang ipinagbawal ni Jesus sa Matthew 6 verse 7 ay ang walang kabuluhang paulit-ulit na salita. Ito'y tinatawag na Ben repetition. Hindi lahat ng paulit-ulit, no? Hindi lahat ng paulit-ulit. Si Jesus mismo ay umulit ng parihong panalangin sa Getsemane, sa Matthew 26 verse 44 po, mga kakuya. So ito si nagko-comment sa ating comment section. So salamat sa iyong comment, kaya meron tayong topic ngayon. So totoo na wala sa Biblia ang salitang rosaryo. Pero wala rin sa Biblia ang utos na dapat lahat ay gawaing Kristiyano ay nakasulat ng insakto sa Biblia. Ang rosaryo ay isang pamaraan ng pagninilay sa buhay ni Kristo gamit ang mga panalangin. Karamihan ay galing mismo sa Biblia. So isa-isahin natin po ito, mga kakuya. Dahil nakakalungkot lang dahil itong ating kaibigan dahil wala yatang nagtuturo sa kanya. So ginagamit din ang mga pagano. Sabi niya galing daw sa pagano ang banal na rosaryo, no? So ayon sa kanyang comment. So isa-isahin natin ito. So ginamit din ng mga pagano ang prayer na beads, no? Kaya katulad mga ganito, ginagamit ng mga pagano yan, mga ganito, mga bilog-bilog. No? Kaya nga pagano rin ang rosaryo. Ibig mo ba sabihin ito ay pagano rin dahil gumagamit sila ng mga bilog-bilog? Pangalawang tanong, kung ang bagay na ginagamit din ng mga pagano, automatic bang masama iyon? No? So yan po ang tanong dito. Ibig sabihin, gumagamit ng beads ang mga pagano, ang Kristiyano naman ay gumagamit ng bilog din. Ibig sabihin, pagano na. So halimbawa, gumagamit din ng altar ang mga pagano. May mga altar ang mga pagano, pero may altar din sa Biblia sa Genesis 12 verse 7, Exodus 20 verse 24. Gumamit din ng insenso ang mga pagano. Gumamit sa insenso ang mga pagano. Pero inuutos din ng Diyos ang paggamit ng insenso sa Exodus 30 verse 1 hanggang 8. No? So, ginamit din ng pag-aayuno ang ibang reliyon. Pero, nag-ayuno rin si Jesus sa Matthew 4 verse 2.
So kaya nga ang tanong dito ay hindi ginamit ba ito ng pagano, kundi paano ito ginagamit? Yan po ang magandang tanong po, mga kababayan. Kung ginagamit ito ng mga pagano, no? Kaya nga ang tanong dito ay ginamit ba ito ng pagano, kundi paano ito ginagamit? Yan po ang magandang tanong. Paano ito ginagamit? No? So ang rosaryo ay hindi sinamba, no? Sinasamba, ito ay pagtulong sa pagbilang ng mga panalangin at pagnilay-nilay sa buhay ni Kristo. So palakpakan. No? So talagang hindi talaga maintindihan itong mga anti-Catholics na talagang comment na lang talaga ng comment ay hindi nagtatanong. So dapat sa inyo ay nagtatanong. Kaya nga, habang nagko-comment kayo, kami ay sumasagot kasi nga hindi kayo nagtatanong. No? So sasagutin natin ito. Saan sa Biblia sinasabing bawal gumamit ng butil, tali o anumang bagay na para tumutulong sa panalangin? Yan ang ating tanong natin sa isang NCGI nagko-comment. Saan sa Biblia na bawal gumamit ng butil, tali at mga bagay para tutulong ba sa panalangin? Saan sa Biblia na ito ay pinagbawal ng mga butil, tali? Wala kang mababasa niyan. Wala ka rin mababasa niyan. Kaya nga, nakakalungkot lang dahil itong mga anti-Catholics, wala talaga silang pundasyon. Ibig sabihin ba, yung bang tagapagturo na may authority, wala sila niyan. Zero balance sila niyan. Kaya nakakalungkot, pero ipanalangin po natin sila. So, ipanalangin po natin sila. So, wala kang mababasa na pinagbawal ang may tali, butil, yung beads niya, at kahit ano-ano pang mga bagay para sa tumutulong sa ating panalangin araw-araw. Wala kang mababasa na yan ay pinagbawal ng Diyos. Oh. So, isa pang mahalagang tanong dito, kung mali ang rosaryo dahil wala sa Biblia ang salitang rosaryo, nasaan sa Biblia ang salitang Bible alone o sola scriptura? Wala ka rin mababasa. Oh, yan ang malaking problema talaga dito sa mga anti-Catholics. Wala ka rin mababasa dyan. Sola scriptura, ang salitang Bible alone, wala ka rin mababasa niyan. Ngayon sabi mo, bawal dahil sa pagano. Ano ba naman yan? Di ba? Kaya nga nakakalungkot lang itong mga anti-Catholics. Banat na talaga sila ng banat. Wala naman talaga silang maipakita na ebidensya. Ang hanggang sa kanila, kung ano yung i-comment nila, yun lang yung talaga yung sa kanilang pagkakaintindi, no? So nakakalungkot po mga kakuya, no? Talagang sana marami silang comment para sa araw-arawin natin sila ng sagot para may may topic, no? So dito, ang pagkakaroon ng kahalintulad na bagay sa ibang reliyon ay hindi nagpapatunay na masama ito. Ang mahalaga ay ang layunin at gamit nito. Ang rosaryo ng Katoliko ay ginagamit upang magnilay-nilay sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo habang nanalangin. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit mayroon kaming banal na rosaryo, no? So sa 2 Tesalonica 2 verse 15, no? Paghawakan ninyo ang mga tradisyon na itinuturo sa inyo, maging sa pamagitan ng salita, tiknot salita o ng sulat namin. Sis, ng MCGI, 2 Tesalonica 2 verse 15, hindi yata yan tinuturo ng mga pastor ninyo. Lalo pa nung nabubuhay pa si Eli Soriano, hindi yata yan binabasa ni Eli Soriano. Diba? Sa 2 Tesalonica 2 verse 15, basahin mo yan, Jace, no? Yan po, basahin po yan kasi para matauhan ka. So, dito na po tayo. Dito na tayo. Wala daw sa Biblia ang rosaryo. Tama po. Wala talaga yan sa Biblia, no? Kasi ang salitang rosaryo, no? Kaya malalaman natin yan, ang salitang rosaryo, napaka-mahiwagang meaning po yan. So, ang topic natin kasi ngayon, ang laman ng rosaryo. Ito ba? Ito. Kaya kapag nagdala ka nito, maliit na Biblia po yan. Ito, ibubulsa mo na lang, no? Ibubulsa mo na lang, ganyan. Para kang nagdala ng buong Biblia. Ito, maliit na Biblia. Kapag nagdala ka ng rosaryo. Isa-isahin natin ang sign of the cross. Paano ba mag-sign of the cross ang mga Katoliko? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Saan natin mababasa yan? Sa Matthew 28 verse 19. Biblikan man pala. Yan ang umpisa bago kami mag-rosaryo.
So dito, Ama namin, our Father. Oh, ang our Father. Oh, ang our Father, saan natin yan mababasa? Sa Matthew 6 verse 9 hanggang 13. Ano, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Biblical. Si Jesus mismo ang nagturo nito. Biblical naman pala. Ang laman ng rosaryo ay maliit na Biblia po mga lods. No? Ikatlo, Aba Ginoong Maria, ito'y tinatawang Hail Mary. Itong tatlong page nito hanggang itong 10 na ano nito. O dito. O, Hail Mary, saan natin mababasan yan? Habang naghahawakan mo to, Hail Mary. Saan? Anong biblical ba? Sa Lucas 1:28, biblical. Aba, puspos ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Oh. Biblical pala, Jis eh. Hindi ikaw lang yung hindi ka nagtatanong. Sa sunod, magtanong ka, mas maganda kaysa magka-comment. Okay na rin mag-comment ka, at least may topic tayo. No, maganda yung nag-comment ka kasi maisagutan na masugot natin. So ikalawang bahagi sa Lucas 1:42. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga sa iyong sinapupunan. Oh. Diba? Napaka-pangalang Jesus po yan. Napaka-biblical po mga lods. No? Sa Lucas 1:31 naman, at tatawagin mo siyang Jesus. Oh. Oh. Oh, sa Rosary, sasabihin namin na glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Papuri sa Santatlo. Oh. Saan natin na mababasa yung diwa niya? Oh, sa Matthew 28 verse 19 pa rin. Babalik tayo. Ama, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yan po ay papuri sa Santatlo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. So, biblical pala, sis. Biblical. No, sa Apokalipsis 5:13, ito naman ang ating mababasa. Sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Biblical naman pala. No? So, ang ito lang yung ating mga kaibayo sa pananampalataya na dapat talaga magtanong sila para may sagot na naman natin at makasagot po tayo. No? So, yan po ang mahalaga dito po mga kakuya. Ang panglima, ang misteryo ng rosaryo. Ang bawat misteryo ay nakabatay sa mga pangyayari sa Biblia. Oh, ano ba yung mga misteryo ng banal na rosaryo? Misteryo. Oh, ano ba yung unang misteryo? Joyful mystery. Ito yung sa Lunes, Monday to Saturday. Oh, joyful mystery. Annunciation. Saan natin mababasa? Sa Lucas 1:26 hanggang 38. O ito yung tinatawag annunciation po mga kakuya. Yan po sila man ng joyful mystery. Second mystery ng joyful mystery, visitation. Elizabeth. Visitation. Mother Mary to Elizabeth. Lucas 1, chapter 1 hanggang verse 39 hanggang 56. Biblical man pala eh. Nativity of Jesus. Nativity. Lucas 2, verse 1 hanggang 20. The fifth mystery of joyful mystery. Finding and the temple. Lucas 2, verse 41. Chapter 2, verse 41 hanggang 52. Biblical man pala. Yan po ang joyful mystery. Isang MCGI. Biblical man pala eh. Biblical. Sa luminous mysteries. Ito naman sa luminous mystery. Baptism of Jesus. Yan po. Ang laman nito ng rosary. Second mystery, ang ikalawang misteryo. Luminous. The first mystery of luminous, baptism of Jesus. Saan natin mababasa yan? Matthew 3 verse 13 hanggang 17. Biblical naman pala eh.
Oh, ano sabi na wala daw sa Biblia? Ano ba naman nangyayari ito? Magtanong kasi, hindi yung puro atake ka ng atake, hindi mo pinag-aralan. Ako, pag umatake ako, pinag-aralan ko yan. Oh. Pag ako umatake, kapag sinabi kong mali ka kasi pinag-aralan ko yan. Oh. Oh, second mystery of luminous. Ano? Wedding at Cana. Oh. Biblika naman pala eh. Yes. Sa Juan chapter 2, verse 1 hanggang 11. Oh, Biblika, sa second mystery of luminous. The third mystery of luminous, proclamation of the kingdom. Marcos chapter 1, verse 14 hanggang 15. Napaka-biblical naman pala. Ang laman nitong rosary nasa... Sabi ko nga sa iyo, ang rosary ay maliit na Biblia, Lods. Oh. Sabi mo, wala sa Biblia? Nandito, brad. Nandito pala lahat eh. Oh. Oh, luminous. Yan po yung third mystery of luminous. Oh, the fourth mystery of luminous. Oh, anong sabi? Transfiguration. Oh, biblical naman pala. Matthew 17, verse 1 hanggang 8. Oh. Panghuli ng mystery ng luminous, fifth mystery, institution of the Eucharist. Apa? Lucas chapter 22, dapat sinulat mo eh. Chapter 22, verse 19 hanggang 20. O, dapat nakikinig ka eh. Kumit ka na ng kumit, pero hindi ka nakikinig. Dapat sulat mo. O, dapat sinulat mo para maintindihan mo, para sabihin mo, ano lang tayo dito. O, ang laman yan dito, sinabi ko na. O, unang sinabi ko, joyful mystery, second mystery ng luminous mystery. O, dito na tayo sa third mystery, sorrowful mystery. Sorrowful mystery, nandito na. First mystery of sorrowful, agony in the garden, Matthew 26. Chapter 26, verse 36 hanggang 46. Oh, agony in the garden, sorrowful. No, yun yung pagdarasal ni Kristo sa Gethsemane. Oh, sa Garden of Eden. Biblika naman pala eh. Ito, ang laman niya nandito sa Banal na Rosario, Lords. Yan po ang mystery of sorrowful. Oh, second mystery is scourging. O Juan 19, verse 1. Yan po ang sorrowful, yung paghihirap ni Kristo. O, di ba? Ibig sabihin, kapag may dala-dala kang rosary, maalala mo, joyful mystery, scourging mystery, sorrowful mystery. Nandito lahat. Kaya sabi ko, ang laman ng Holy Rosary ay buhay ni Kristo at ni Maria. Yan po ang totoo niyan. Kaya nakakalungkot itong mga anti-Catholics. Oh. Ano pa? Sorrowful. The third mystery of sorrowful. Napaka-biblical, Lods. Ikaw lang yung hindi nagtatanong eh. Oh, groaning with thorns. Matthew chapter 27, verse 29. Oh, biblical naman pala eh. Dapat pumasok ka eh at isusulat mo yung sinasabi ko mga Bible verse para baka sabihin mo na gawa-gawa ko lang ito. Nakasulat, biblical. Sabi ko nga sa iyo, ang Banal na Rosaryo, maliit na Biblia, lahat nandito, buhay ni Kristo. Di ba? Ikaw lang yung hindi nagtatanong eh, isang MCGI, kawawa ka naman. Ay hanggang dyan ka lang, palagi ka dyan sa iglesia mo. Hindi kita minamaliit. Hindi kita maliit. Ako, naawa tuloy ako sa iyo. Bakit? Dahil nga, ang tagapagturo mo, hindi tinuturo ito. Hindi ito tinuturo ng mga pastor nyo. Ang tinuturo kung paano mag-ikapo, mag-30%, paano mag-abuloy, paano mag-donate. Pero itong mga aral na ito na buhay ni Kristo, hindi ito itinuturo ng mga pastor niyo. Bakit? Kasi kung ituturo ng mga pastor niyo ito, lalo po sa Ilisoriano, ay tsak, mag-aalisan talaga. Hindi ka naman pala. Kapag ituturo nila ito, ang laman nitong mga misteryo na ito, nasa sorrowful ito. Unang sinasabi natin kanina, joyful mystery. Ikalawa, ang luminous mystery. Ay ikatlo, ito yung ikatlo natin ngayon, sorrowful mystery. Biblical naman pala eh.
Oh. Oh, ano pa? The third mystery of sorrowful, no? Crowning with thorns sa Matthew chapter 27 verse 29. Carrying of the cross, the fourth mystery of sorrowful sa Juan chapter 19 verse 17. Oh, biblical na pala eh. Oh. Tapos sa fifth mystery of sorrowful, crucifixion of Jesus, Lucas chapter 23 verse 33 hanggang 46. Oh. Oh. Dapat pumasok ka, dapat sulat mo ito eh. Biblical man pala. Oh. Oh, di ba? Ang dami ko nang sinasabi itong mga Bible verse, dapat sinusulat mo. Ano pa? Glorious mysteries. Oh, ito na yung pang-apat na misteryo. Oh, apat na misteryo ng talang buhay ni Kristo. Buhay ni Kristo at ni Maria. Ang lalaman nito. Glorious mystery, resurrection. Oh, yan ang laman ng rosaryo, resurrection of Jesus. Glorious mystery. Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 10. Oh, biblical naman pala. Oh, di ba? Oh, glorious mystery, the second mystery of glorious ascension of Jesus. Ascension of Jesus. Yung pagkakyat sa langit, Gawa chapter 1 verse 9 hanggang 11. Oh, biblical naman pala, Lods. Ikaw lang yung nagsasabi na wala sa Biblia eh. Hindi mo alam, ang rosaryo ay Biblia, maliit na Biblia. Yan ang pinagagamali ng mga anti-Catholics. Ang rosaryo daw ay wala sa Biblia. Oh, mamaya paliwanag naman anong rosaryo ay paliwanag ng anong ibig sabihin ng rosaryo. Hindi niya alam siguro. Gusto niya nung litra por litra kasi mababasa sa Biblia. Ano ba naman yan? Dapat ang tanong dito, ano pang laman ng rosaryo? Dapat ganun. Talang buhay ni Kristo, sinabi ko na, first mystery, joyful mystery, sorrowful mystery, luminous mystery, pang-apat ngayon ng misteryo, glorious mystery. First mystery, resurrection of Jesus. Matthew chapter 28, verse 1 hanggang 10. Ascension, pagkakyat sa langit ni Kristo, Gawa chapter 1, verse 9 hanggang 11. Biblical naman pala, Lods eh. Pentecost. Kakailan lang, yung Mayo 24, nag-celebrate tayo kami ng Pentecostes. Biblical ba ito? Gawa chapter 2, verse 1 hanggang 4. Dapat sinusulat mo eh. Kung nakikinig ka ngayon, dapat sinusulat. Mapupuno talaga yung papel mo kakasulat ng mga Bible verse. Ang laman nitong rosaryo, di mo alam kasi. Natawa talaga ako. Ako naawa ako dito sa mga anti-Catholics eh. Biblical man pala. Biblical. Ang dami ko nang sinasabi itong mga Bible verse. Sabi ko nga, ang rosaryo ay maliit na Biblia. Hindi mo alam yan. Nako. Kapag ituro kasi ito ng mga founders nyo, lalo na po si Eli Soriano at yung mga ngayon, yung kapalit ni Eli Soriano, ay tsak, mag-alisan kasi kayo. Bakit? Kasi nga, biblical man pala at maliwanagan kayo at magnilay-nilay na at maubusan sila ng mga members. Di ba? Ayan ang mga malaking totoo. Kaya nandito lang kami, nagsasabi kami ng totoo. Di ba? Nagsasabi lang kami ng totoo dito. Hindi kayo sinasaktan. Masakit talaga pag ang katotohanan ang magpamumulat sa inyo. No? Masakit talaga yan. Pero, ang resulta ng sakit na yun ay magkaroon ng conversion. Panibagong buhay. At panibagong kung ano yung takbo ng ating buhay na spiritual life. Ganun po yun. Ang sakit na yun, dala-dala natin. Pero, babaguhin tayo nito kung ano yung takbo ng ating spiritual life. Kung puro ka na lang atake dyan, hindi mo pinag-aralan, puro ka lang atake, hindi mo pinag-aralan yung aral ng Katoliko, ay talagang walang saysay talagang buhay natin. Yung spiritual life natin, ganun pa rin. Nakaugat pa rin sa turo ng founders nyo. O kung yung tinuro niyang founders nyo, kung ikumpara nyo sa turo ng Catholic, mas okay pa siguro. Mabigyan ka ng kaliwanagan, Jess. No, isang MCJ kasi nag-comment sa atin si FB, no, So wala na talaga yan na masipag mag-comment din sa atin kasi. Sabi niya wala daw sa Biblia. Sinabi ko na, glorious mystery, resurrection, Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 10.
Ascension of Jesus, ng pag-akyat sa langit, no? Gawa chapter 1 verse 9 hanggang 11. No? Sa Pentecost, kailan lang celebrate kami ng Pentecost ang Katoliko, buong mundo, Catholic, universal. Gawa chapter 2 verse 1 hanggang 4, no? Ito panghuli ng pangapat, Assumption. Assumption, tradisyon ng simbahan. Yun yung pong glorious mystery. Assumption. Ang panghuli, coronation of Mary, nakabatay sa larawan ng rina ng sa langit. No, awit 45 verse 9 at Apokalipsis 12. Yan po ang napakaganda po sa ating turo ng ating simbahan. Kaya nga, ang gusto ko kasi sa mga anti-Catholics, magtanong, hindi yung comment ka na ng comment, hindi ka naman nagtatanong. Atake ka ng atake, wala ka naman palang bala. Para bang inatake mo yung Iran. Tapos wala ka naman palang bala. Hindi mo pinag-aralan o strategy nung anong mayroon yung Iran. Ngayon, nahulog ka sa bitag ka ngayon. Na-corner ka ngayon. Hindi mo pinag-aralan eh. Kung pinag-aralan mo, hindi ka natutuloy. Ganun pala katindi yung Iran. O yung Israel. Diba? Yan, kung pinag-aralan mo talaga, ay talagang, kung sabi mo, malakas pala ito. Kung pinag-aralan mo ang aral ng Katoliko, ay talagang magtatanong ka na ngayon kasi magkaroon ka ng doubt sa iyong, magkaroon ka ng doubt sa iyong sarili. Ay, iba pala ito. Hindi pala ito basta-basta ang aral Katoliko, nasa Biblia pala. Ngayon, magkaroon ka ng 50-50 yung knowledge. Magtatanong ka ngayon, manigurado ka, totoo kaya ito? Ganun dapat. So, ang magandang tanong dito, kung ang ama namin ay galing kay Jesus, ang unang bahagi ng Aba Ginoong Maria ay galing sa Lucas 1:28 at sa 1:42 at ang mga misteryo ay mga pangyayari sa Ebanghelyo, paanong hindi biblikal ang rosaryo? Yan ang tanong. Paano naging hindi biblikal ang rosaryo? Di ba? Napakaganda yung aral natin ngayon, mga kakuya. No? Napaka-biblical po. No, so nakakaawa lang itong mga anti-Catholics na talaga banat lang kasi ng banat kasi, no? Na hindi alam anong rosaryo, kailangan mababasa daw sa Biblia. Wala ka naman mababasa ngayon sa Biblia. Pambira ng buhay ito. Wala kang mababasa na dapat naka-detalyado ang gawa ng mga apostol. Dapat nakasulat sa Biblia. Wala ka naman din mabasa. Yan ang malaking Bible alone kasi sa ating panahon ngayon. Napakarami na nila nagkalat sa buong mundo. Thank you, Carmelito Siligan is watching us. Thank you, Glo. Kita-kits po tayo sa ating praktikum, no? So, panalangin ang praktikum ng space, no? So, dito na rin, manawagan din ako sa ating mga followers, no? So, kung gusto nyo mag-aaral ng Biblia, ng 1 year pag-aaral, no? Space Sower, Paris Evangelization School sa Balintawak, 3rd floor. So, punta lang kayo, 1, 2, 4, no? Mag-umpisa sa July 5. No, sa July 5 ang opening ng ating 31 batch, number 31 batch po, no, palakpakan. So, abangan, no, so sino yun, PM nyo lang ako, sino yung gusto na matuto sa Bible hanggang Old Testament, hanggang New Testament, no, ang ating pag-aaralan dyan. So, napakaganda ang ating mga speaker dyan, napakagaling nila, marami talaga tayong matutunan sa kanila. Lalo na po sa ako, marami akong natutunan talaga kasi hindi ko alam kung paano gamitin yung Biblia eh. Basa lang ako ng basa. Kaya nga, kapag ganun yung wala tayong background sa Biblia kasi parang maging anti-Catholics na rin tayo pag-uunawa. Kaya malaking tulong ang space, no? Sower Paris Evangelization School. Ito yung mission talaga natin ngayon na ipangaral sa buong mundo, palakpakan. No? So ipagdasal nyo ang aming praktikong batch 30 dyan sa praktikong para maging, hindi lang kasi ang maganda dito sa space, hindi lang puro aral lang nakikinig, kundi sinasanay din ang mga nakikinig o mga estudyante na maging speaker. Yan ang magandang good news sa mga estudyante, lalo na po sa batch 31. Kung mayroon kayong skill na magsalita sa harap ng maraming tao at mayroon kang kakaiba, no? Ito ng talent, treasure, time.
So ito, gamitin na natin. Ito na yung pagkakataon natin na mag-serve tayo sa ating Panginoon. No? So talagang palakpakan ang ating Panginoon. No? So ito, ang araw na ito, no, talagang sinagot lang natin. Maraming salamat sa ating nag-comment. Kaya nagkaroon tayo ng topic. No? Salamat sa isang MCGI members, no, na nag-comment sa atin. No? Kaya nagkaroon po tayong masipag itong nagko-comment. Marami pa siyang kino-comment. So isa-isahin natin itong ang mga mayroon pa siyang purgatorio. So isa-isahin natin comment kung gusto ko actual nagko-comment kasi sa doon tayo sasagot ko mga kakuya. No? So nasabi na natin biblical sa anong sabi ng pag may dala kang rosaryo, pag binulsa mo ito sa bulsa mo, parang kang nagbulsa na maliit na Biblia kasi ang laman ng rosaryo ay maliit na Biblia. Nandito lahat ang talambuhay ni Kristo. No? So mula nung umpisa, no, mula nung mystery, sa joyful mystery, luminous mystery, no, sorrowful mystery, yung paghihirap ni Kristo nandito, at glorious mystery, yung tagumpay na ni Kristo, no. So yan po ang laman ng banal na rosaryo. So ang magandang dito, ang rosaryo ay hindi kapalit ng Biblia. Tandaan natin na ang rosaryo ay hindi po kapalit ng Biblia. Yan po ang sa katunayan, ito ay pagnilay-nilay nga sa buhay ni Kristo. Gamit ang mga panalangin, karamihan ay direktang galing sa Biblia. No? So ito yung guide, no? Para bang road map ba? Yung magano ka ng may pupuntahan ka malayo at mayroon kang mayroon kang guide para hindi ka maligaw. Kaya ganun din yung rosary. No? So ang panghuli nating dito, kasi hinahanapan nga tayo po mga kakuya, itong hindi niya siguro naintindihan, ang rosaryo. Saan daw mababasa yung salitang rosaryo? Yan po daw gusto niya kasi makita sa Biblia. Saan daw sa Biblia? So ipaliwanag natin. Kaya gusto ko kasi magtanong, hindi yung comment ka lang ng comment dyan. Magtanong ka sa mga Catholic faith defenders, sa mga likom, sa mga sa madaling salita, lingkod ng simbahan. Huwag kang magtanong doon sa mga taong hindi naman nagsisimba, wala talagang maisagot yun. Magtanong ka sa amin, magtanong ka sa mga naglilingkod sa simbahan kasi yan mga yan, punong-puno ng mga seminaryan. No, huwag kang magtanong doon sa mga, magtanong din sa pastor din. Ano ba naman yan? Hindi kakaiba yun, nagtanong ka doon sa pastor, yung pastor hindi rin alam kung anong aral ng Katoliko. Pambihirang ng buhay yan. Di ba? Ano bang kahulugan ng rosaryo? Ito yung sasagutin natin, panghuli na po ito, malapit na po tayo. Malapit na po tayo po mga kakuya. Ito yung sasagutin natin, hinanapan tayo liter por litra, rosaryo. Sa Biblia, ay hindi niya alam ang rosaryo. Ay, sana ka nakikinig nga siya eh. Hindi lang yung comment ng comment eh, tapos hindi nakikinig, wala talagang mangyayari sa buhay natin pag ganito. No? So ngayon, ipaliwanag natin, ano bang ibig sabihin ng rosaryo? Yung rosaryo, R-O-S-E-R-Y-O. Yan ang ipaliwanag din natin. Baka hindi niya alam. Ang salitang rosary ay mula sa Latin. Alam mo na. Ang salitang rosary ay salitang Latin na rosarium. Rosarium. Nang ibig sabihin ay harden. Ang ibig bang sabihin, harden ng mga rosas? Di ba? Napakaganda pa ng meaning ng rosaryo. Hanapin mo doon sa litra por litra, grabe. Wala kang nga mababasa na ang Bible alone. Pambihira ng buhay ko. Sola Scriptura, wala kang mababasa sa Biblia din. Ang mababasa natin, tradisyon. Mga salita, nakikinig at ipinasa at mga sinulat ng mga apostol, yan po ang tunay. Hindi po kita hindi nakasulat pero narinig nila, yan po ang tradisyon. For your information. Ang salitang rosary ay salitang Latin, rosarium, na ibig sabihin ay harden ng mga rosas. Napakaganda pala ang meaning. Harden ng mga rosas, corona ng mga rosas, corona ng mga rosas. Sa tradisyong Katoliko, ang bawat panalangin ay inahambing sa isang rosas na inaalay sa Diyos. Kapag once na nagrosary ka, bakit ka nag-aalay nga ng rosas sa Diyos?
Abang nagdibusyon ka nito araw-araw, grabe pala. Mamis pala tayo, rosas pala. Harden ng mga rosas ang ibig sabihin ng rosary. O, alam mo na. Alam mo na, Lods. Pambihira na. Kumot ka kasi ng comment. Ay, litra por litra ay nakakapatayan. Ayon po kay St. Paul. Oh, hanap ng litra por litra, nakakapatayan, no? Mag-iingat po tayo sa litra por litra. Bible alone. Sula Escritura. Di ba? Mag-ingat po tayo. Wala po yan. Unbiblical po yan mga yan. Kaya hindi yan turo ng mga apostol. So, anong layunin ng rosaryo? No? Hindi ito pagsamba kay Maria. Ang layunin nito ay pagnilinilay nga sa buhay ni Kristo. Ikalawa, alahanin ang kanyang kapanganakan, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya nga, meron tayong first mystery. Ano yun? Joyful mystery. Ano pa? Luminous mystery, joyful mystery, sorrowful mystery, at glorious mystery. Pagbilinilay sa buhay ni Kristo. No? At ang humihingi ng panalangin ni Maria upang mas malapit kay Jesus. Ito yung intercession ng Mahal na Birhen Maria. Humingi tayo ng panalangin sa mga apostol, sa mga banal, humingi nga tayo ng panalangin sa mga pastor nyo na hindi pa banal. What's more pa kaya sa nasa langit, ang mga banal na, pinagpala na. Humingi kayo ng prayer sa iyong mga pastor. Yung mga pastor, banal na ba yan? Hindi yan, mga banal Nasa lupa pa yan Yung nasakit daw, nagtatagpo ng sariling iglesia. Na may rin ng iglesia na tinatag si Kristo. Walang iba ng Catholic Church founded by Jesus Christ. Tapos nagtayo yung founders nyo ng iglesia tapos nanghingi kayo ng prayer sa kanila, ipinatawag ng banal yun. Buhay pa What's more pa kaya, doon tayo sa mga banal na nasa langit, humingi tayo ng intercession. Humingi tayo ng gabay. Kaya nga, Mother Mary, please pray for us. Saint Vicente Ferrer, please pray for us. Humingi tayo ng panalangin sa kanila kasi sila ay malapit na sa Diyos. Nasa kaharian na sila ng Diyos. Diyos ko. Humingi po tayo. Yan ang ating mga kaibigan. Ngayon ang nangyayari. Dahil tinitira ng mga anti-Catholic sa mga santo. Ibig sabihin, wala kayong kaibigan na santo sa langit, kawawa. Kung kayo ay matalino, kung tayo ay matalino, kaibiganin natin yung nasa langit na kasi sila ay malapit na sa Diyos. Nasa Diyos na sila, sa kaharian na sila ng Diyos. Pinagpala na sila. Diba? Kung tayo ay maging matalino lang, ay kaibiganin natin sila. Hindi yung ang nangyayari, kinakalaban. Minsan nakakita pa ng mga imahe ng mga santo, binabasag pa, lalo ng mga born again. Tama ba yun? Tama ba yun? Ang kinakaibigan, yung mga pastor lang nila dahil nagbibigay ng mga ayuda. Mali po yun. No? So, kaya nga, mas maganda dito pag nilay-nilayan po natin po mga kakuya, ang ating mga ginagawa, lalo na po sa spiritual life natin. No? So biblical na batayan. Ang ama namin, Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 13. Aba Ginoong Maria, Lucas chapter 1, verse 28, hanggang 42. Mga misteryo nakabatay sa pangyayari sa Ebanghelyo. No? So, ang rosaryo ay hindi pagsamba kay Maria. Ito ay isang biblical na paraan ng pagnilay-nilay sa buhay ni Kristo gamit ang ama namin, Aba Ginoong Maria, at ang pangyayari sa Ebanghelyo ni Kristo. Palakpakan. Alam mo na, ang ibig sabihin ng rosaryo. Tapos hanapan mo ako ngayon litra por litra. Ang pambira. Hindi mo nga alam kung anong ibig sabihin ng rosary. Napakaganda nga sa rosary, pag sabihin sa Latin, words Latin. Anong ibig sabihin sa Latin? Hardin ng mga rosas. Napakaganda pa. Hardin ng mga rosas pala. Ano ba ibig sabihin yan? Corona ng mga rosas. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kuya. So follow and like and share sa ating FB, sa ating mga munting FB
sa ating FB po mga kakuya, no? So, FB page, no? Sa FB, ano natin, personal. So, follow nyo. At marami kayong natutunan po mga kakuya. So, nag-umpisa pa lang tayo. Ibabalik natin ang studio natin dito. So, maraming nagtatanong na wala na daw akong live. So, ngayon, nagla-live po ito, dandahan, no? So, mamaya, ngayon at maya at bukas at gabi. Buong mag-live po tayong hapon ngayon po mga kakuya. Dito lang yan sa ating FB. Sa ating FB personal po mga kakuya ng ating so ating FB page, no. So hindi ko na nagagamit po mga kuya dahil sa ating busy po tayo palagi, no. So talagang ipagdasal ko mga kuya, huling business ko nito, no. So hindi ako magsasawa sa inyo, invite ang ating mga kaibigan sa ating kapit, no, kapananampalataya sa space. Mag-umpisa na po mga kakuya sa July 5, no. So lumamig na yung kape ko mga kakuys, no? Lumamig na, kasing lamig ng ano ko, no? Lumamig na. Okay, thank you. So, July 5, mag-umpisa ating opening space, Solar Forest Evangelization School para naghahasik tayo ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa July 5 po yan. So, sa darating naman ng July 14, no? June 14, June 14, ito yung practical namin, no, sa paano mag-talk o pumipili kami ng mga book sa Minor of Prophets, no. Nag-umpisa kami sa Minor of Prophets, no, maikli, no, na maikling sulat lamang na sinulat ng mga minor prophets, kaya sila minor dahil ang mga sulat nila ay maikli lamang po mga kakuya. So yun po, no, na talagang yun po yung practical. So ipagdasal niyo po kami lahat ng batch 30, no, gumaganap ng practicum, no, kumuha ng practicum po mga kawil. So pagdasal niyo po kami mga kawil na ipagpatuloy ang aming gawain, lalo na po sa paglingkod sa ating inang simbahan, no. So ang hiling lang namin na patuloy kami ipagdasal dahil hindi namin talaga ito kaya kapag walang panalangin niyo po mga kakuya, no. So talagang sa July, ano ba yung July 24, June 28, no, hindi ko sure. Basta itong kasunod ng linggo yon, July 14, no, linggo po yon, July 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No, siguro sa July 21, susundan po yan ng general cleaning ng aming space room, no, gagamitin ko sa classroom, no, para sa paglulunsad ng pag-aaral, no. So yung general cleaning po yon, ng mga batch 30 at batch 29 ay sama-sama sa aming operasyon na ito, no. Talagang tulong-tulong, doon nyo malalaman kung paano kumikilos ang Diyos, no, sa bawat puso natin, sa bawat talent natin, sa bawat kaya mayroong 3 T, treasure, talent, and time, no. So di ba ano kikilos ang Diyos bawat isa po sa atin po mga kakuya. So finally, sa July 5, ito na mag-uumpisa ang ating opening space, Solar Forest Evangelization School. Dito na po mag-uumpisa po mga kakuya. So imbitadong lahat, no, mga anti-Catholics ka man, open na open po to para sa lahat po mga kuya. Kung ikaw ay anti-Catholics na hindi mo lubos maunawaan ang Biblia sa pagtuturo ng iyong mga pastor, pero dito, imbitahan kita sa aming Bible, no, school. Hindi ito Bible study lang, kundi Bible school, 1 year, tuwing linggo lang, 1 p.m. to 1 to 4 p.m. No? So, libre snack, wala na kayong babayaran, merong libre snack, no? So, kung mag-graduate ka naman itong 1 year, depende sa iyong pasok, ay meron kayong libre retreat po mga kakuya. Napakaganda ang aming retreat, no. So sa congratulations pala sa aming batch 29 hanggang sa batch 30 at sa ating mga elders, no. So maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga at napakasayang paglalakbay kasama ang ating mahal na Birheng Maria at ang ating Panginoong Hesus Kristo. So bawat isa sa atin mayroon tayong mga kanya-kanyang misyon, no. So sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, tayo ay gagabayan palagi araw-araw kasama ang ating pamilya, no. So talagang mabuhay tayong lahat po mga kakuya. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Pro Dio Iglesia po mga kakuya.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat po tayo palagi. Good morning po sa ating lahat po. Lumamig na yung kape ko. Good morning at maya namang hapon at mag-live ulit tayo sa ating ngayon sa FB page at sa ating YouTube naman po mamaya po mga kakuya. So muli ulitin ko, invite ko kayo sa Space Over Forest Evangelization School 1-4 lang ang classes, 1 year. Po ito kung sino yung matuto, New Testament hanggang Old Testament, imbitado po kayo. Diyan lang po sa Balintawak, St. Joseph the Workers, sa Balintawak po mga kakuya sa 3rd floor. No? Imbitahan po kayo sa aming imbitasyon. Sa July 5 na po yan, imbitado kayo lahat, masikta man kayo kung anong mga relihiyon nyo, welcome po kayo. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya.